banget. Buhay. Habang wala pa po kayong sinasakyan, mag-share na lang po ako sa inyo ng Bible. At pribileyo po yun marinig nyo, sapagkat kaligtasan po yung maririnig nyo, sabi sa salita po ng Diyos sa Bible. At wala po ako intention dito, kaya po ako pumunta sa harapan nyo, kundi marinig nyo lang po yun, sapagkat yun ang pinakadakilang yaman na makakamtan ng tao, maligtas ang kanyang buhay kalwa sa impyerno po habang buhay. May parating po tayo ha, may parating po. At hindi po to biro, isang araw po tayo po ay mamamatay sa daigdig, anumang oras po, sabi ng Biblia. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, sa Tagalog po, itinakda sa tao ang minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Sabi po yun ng Bible, nakatakda sa taong mamatay isang beses lang po. At pagkatapos, paghukom na agad po ang pupuntahan. Kung sa langit pa pupunta o sa impyerno pupunta. Yan po yung pupuntahan na tao, dalawang destinasyon lang po. Kahit mahirap mayaman, pag namatay po, may pagkakalagyan po talaga. Sinabi ng Biblia, maniwala man ng tao hindi. Pero ang Diyos po hindi pwede magsinungaling sa salita niya, sabi sa Biblia. Gusto niya sabi sa salita ng Diyos, katotohanan siya. At pinapalam niya, ginagamit lang po tayo ng Panginoon sa biyaya niya po. Kaya po sabi sa Bible, bad news po ang nakalagay sa tao. Hindi maganda po ang kalagayan ng tao sa Diyos. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23 po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po yan sa Bible. Lahat po tayo makasalanan. Nalayo po sa Diyos dahil sa kasalanan. Iwalay. Naputol ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan po. Pantay-pantay po tayong lahat masama, makasalanan. Lahat po may kapintasan. Sapagkat yan po ang sabi ng Biblia. Ngayon po ang malungkot, yung makasalanan may pupuntahan pong hindi maganda. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23 po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi po yun ng Bible. Ngunit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po yan sa Bible. Ang malungkot po na mangyari sa makasalanan, mamamatay, physical. At ang malungkot po, pupunta ang kanyang kalos sa impyerno. Sabi po ng Diyos na banal sa sinabi sa Biblia, sapagkat tayo po'y makasalanan. Yun po ang hatol sa atin. Parang sa lupa lang, pag ang tao nagnakaw, pumatay, makukulong. Sapagkat siya'y nagkasala, lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pantay-pantay po lahat. Maniwala man ang tao sa salita ng Diyos, hindi. O hindi, nasa kanya po yan. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang mamili, believe or not, nasa atin po yan. Pero sinasabi po ng Diyos ang totoo sa atin. Isang araw lang din po nakapakinig ako ng ganyan. Nag-a-addict po ako niyan sa Manila. Kasama ko mga gangster po, no, tao gama, mga ganyan, nakikipagsaksakan po, ganyan ang buhay. At isang beses, mamamatay na nga ako po, sasaksakin ako ng Muslim. Buti na, hindi pa ako natuluyan. Nakapakinig ako ng ganyan po salita ng Diyos. Biyaya lang po ng Panginoon, kaya nakakatayo po sa inyo, hindi po dahil sa akin, dahil sa po sa Diyos. Nagbago ng buhay na wala namang kwenta po talaga. Hanggang ngayon lang po, hanggang ngayon pa rin. Kaya napakaganda po, marinig yung kaligtasan, maligtas po tayo ng Panginoon. Kasi isang araw po, wala na akong papatutunguhan. Tayo din po, pare-parehas po tayo makasalanan, papuntang impyerno. Hindi nyo po, wala po tayong pinagkaiba. Doon tayo papunta po. Pero binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataong maligtas sa impyerno. Salamat na lang, dumating yung salita ng Diyos na yun sa akin, sa lugar namin. Kung saan po, nagbibisyo pa kami. Dahil totoo po yan. Ang pag-asa lang ng tao po ay ang Diyos, ni Jesus. Sabi po ng Bible verse, yung Romans 6:23 po, sabi po doon, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May regalo po ang Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. At ito'y matatagpuan lang sa ating Panginoon Jesucristo po. Yung kaligtasan, siya lang po yun. Binibigay po sa atin ng Diyos, libre, regalo. Yun lang din po ang napakinggan ko. Nung napakinggan ko, wow, may regalo pala ang Diyos, buhay na walang hanggan, libre, walang bayad.
binibigay sa atin po, bawat isa sa atin. Ang tanong lang kung tatanggapin mo, libre na siya, hindi binabayaran, hindi pinagpapaguran, galing sa Diyos. Yan ang yaman po. Maligtas tayo sa impyerno, yan po totoong yaman talaga. Kung sa lupa nga, nagliligtas ang tao, doktor, pag mamamatay. Sino magliligtas sa tao sa impyerno po? Sa ating makasalanan. Wala na pong iba, si Jesus lang, sabi po ng Bible. Sabi po sa Bible, sa John chapter 14 po, verse 6. Sabi ni Jesus po, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko lang. Si Jesus lang po ang daan pagdating sa kaligtasan. Siya lang po, wala na iba. Siya lang tayong paraan po magligtas sa atin sa impyerno. Jesus only lang po ang way para tayo maligtas sa impyerno at sa langit pumunta. Wala na pong ibang daan liban sa Kanya. Wala na pong iba. Siya lang nag-iisa po. Kaya may Bible verse po, malamang napapakinggan nyo ng John 3:16. Simple lang po ang kaligtasan, nilagay po ng Diyos doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi po yun ng Bible. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Si Jesus po yun. At sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, sabi ng Bible, hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon pa lang po may pagpili na. Sumampalataya sa Diyos, sa Panginoon Jesus, may buhay na walang hanggan. Ang hindi, siya magbabayad ng kasalanan sa impyerno habang buhay. Kasi sabi po sa John chapter 3 verse 36, he that believe the Son hath everlasting life, but he that not believe the Son shall abide the wrath of God unto him. No? So sa Tagalog nun, ang nananampalataya sa anak ng Diyos kay Jesus po, ay sabi ng Bible, may buhay na walang gana. Ngunit ang hindi nananampalataya sa anak ng Diyos kay Jesus po, nasa kanyang galit ang Diyos at impyernong pupuntahan pag siya'y namatay. Believe or not, nasa inyo po yan. Pero yun ang pangako ng Diyos. Mahal niya po kayo. Hindi ibig po ng Diyos kayo mapahamak. Sabi nga ng Bible, kahit isa. Hindi ibig ng Diyos mapahamak ang tao sa impyerno kahit isa. Pero nakakalungkot. May pagpili po kayo, no? At sana po pag uwi nyo ng bahay, sabi po ng Bible, repent, ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po ng Bible, talikuran na maling landas, direksyon. Sabi ng Bible, change of mind, change of heart. Sabi ng Bible po yan. Ano? Yun ang gusto po ng Panginoon. Kayo magsisi, tumalikod sa kasalanan, repent, turn away to sin, and tayo po ay manumbalik sa Diyos, manampalataya, magtiwala po sa Panginoon Jesus na ating tagapagligtas Savior. At sabi ng Bible, kayo po'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. At ang Diyos, pag nangako, hindi bumabali sa pangako. Ang tao, bumabali sa pangako. Katotohanan lang po, ganyan sa realidad ng tao, pero sa Diyos hindi. Kaya pag nanampatay po kayo sa Panginoon Jesus, asaan nyo po, sabi ng Bible sa John 3:16, kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa langit pupunta pag namatay, di na sa impyerno. Hindi na po yung nawawalang kaligtasan bigay po ng Diyos, sabi ng Bible. Forever yan. Walang alis sa walang tanggalan po. Kaya pag uwi nyo ng bahay po, mismo kayo po mag-pray sa Diyos, kay Jesus na God na nasa heaven di po natin nakita. Kayo po humingi ng tawad sa Diyos, aminin nyo po sa Diyos na kayo makasalanan, at magsisi, at di nyo kayang iligtas sarili nyo po. At tanggapin nyo po si Jesus Savior ng buong puso, ipag-pray nyo po yung sa Panginoon Jesus, na nasa heaven di po natin nakita, sabi sa Bible. Ipag-pray nyo po yun. At ipag-pray nyo din po sa Panginoon Jesus na nanampatay kayo ng buong puso sa Kanya, na siya po ang anak ng Diyos, at yung ginawa niya sa krus na paraan ng kaligtasan, yung death, burial, and resurrection po ni Jesus, ay panampatayan nyo po ng buong puso. Yung pagkalibing at pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, panampatayan nyo po yun ng buong puso. At panampatayan nyo din po ng buong puso, ipag-pray nyo sa Diyos, pinapanampatayan si Jesus na inyong Panginoon at binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Sana po ipag-pray nyo sa Diyos. At sana din po ipag-pray nyo sa Diyos, nakabagan, kaawaan po tayo na iligtas ang ating kalulubuhay doon sa impyerno. Sana po ipag-pray nyo sa Diyos pag-uwi nyo ng bahay. Yun lang pong alam ko masasabi sa inyo na yaman. Na isang araw iwan kasi natin lahat dito sa lupa pag namatay.
Naalala ko lang po ang aking lola, maraming lupa, pero namatay din. Puributi na lang po nakapakinig sa salita ng Diyos. Ewan ko lang po kung sinapuso niya. Sana kayo po isa puso nyo. At ang Diyos po ang magligtas sa inyo. Salamat po ng marami. By the way, ito po nakikita nyo pong video po na yan. Ay sinishare ko po yun sa YouTube para mapakinggan din po ng iba. Sapagkat isang araw, mamamatay sila eh. Ay wala po akong pakialam sa papuri ng tao. Mamamatay tayong lahat. Isa lang alam ko magandang yaman ng tao po. Hati-hati po. Maligtas sa impyerno po. Sa mamagitan ni Jesus. So, salamat. Hati-hati. God bless po sa inyo. Magandang gabi po. Mamaya muna po, mamaya. Wala muna sa